sagutan daw ng mga tweets ni Vice Ganda at ni Kim Chu. Na-mention ni Vice na ang toxic, entitled, kachipan, yung anong recent ganap, parang chismis, maliban sa nakakatawa. Nakakatawa talaga! Yung kay Vice at saka kay Kim Chu. Nakita ko naman yung mga palitan or quote-unquote sagutan daw ng mga tweets ni Vice Ganda at ni Kim Chu. Kilala naman natin si Vice as a personality na talagang pag hindi niya nagustuhan yung tweet or yung statement or yung sinasabi ng mga fans tungkol sa kanya, nagre-retaliate talaga siya. Retaliate! Lumalaban siya. Like, as in, clap back kung clap back. Nagre-reply siya, sinasagot niya, 'di ba? And recently, nagkaroon na naman ng issue ang mga fans because nitong nakaraang FAMAS Awards, no? May tinanggap na award si Vice on behalf of It's Showtime. At doon sa kanyang speech, nabanggit daw niya lahat ng host and even yung mga bagong host nung noontime show ay na-mention niya maliban sa nag-iisang host na si Kim Chu. O syempre kung fans at fans lang din ng labanan, meron din syempre yung sariling fandom si Kim Chu, yung mga talagang matagal nang sumusuporta sa kanya. At ginawang issue yun ng mga fans ni Kim Chu na bakit naman ganon? Lahat daw ng mga co-host niya, nabanggit niya, si Kim Chu hindi. Inakusahan ng mga netizens or ng mga fans, no, ni Kim Chu, si Vice Ganda as someone na may favorite daw. Favoritism. Kasi, ba't ganun? Bakit si Kim hindi mo nabanggit? Para bang sinadyang ma-left out at hindi ma-mention si Kim Chu doon sa speech, ganyan. So, syempre, ang Vice, na parang, ano ba naman kayo? Hindi ba pwedeng kasi tao lang ako at nakalimutan ko yon. So, nag-tweet siya ngayon and andun yung mga na-mention ni Vice na ang toxic, entitled, kachipan, yung ganitong level na talagang gagawa ng issue kahit wala naman. So, may tweet na ganun si Vice. Nag-tweet pa nga siya na sana daw ay wag magalit ang kamag-anak ng kanyang nanay kasi hindi niya nabanggit yung nanay niya doon sa speech. May mga pagganuan. So, ewan ko, no? Hindi ko alam. Feeling ko naman wala talagang riff si Vice at si Kim. Pero, because of the issue, napatweet siya at na-mention niya dun sa tweet niya na wag naman daw sanang tawaging kachipan yung ganon. Syempre, dahil supporters lang talaga yung mga taong yon, kaya parang medyo na-hurt sila dun sa part na hindi na-mention si Kim. Ang tagal ng host ni Kim Chu sa It's Showtime. So, parang medyo pinagtanggol ni Kim Chu yung kanyang fans, no? For feeling bad about what happened. Dahil doon, nag-tweet din ngayon nag-tweet din ulit. Nag-post ulit sa X itong si Vice na para bang, no, bakit parang tinotolerate, parang ganyan ang dating, parang tinotolerate daw ni Kim Chu yung toxicity at yung ganong attitude ng mga fans, ganyan. So, ewan ko, hindi natin alam because hindi naman natin nakikita kung, 'di ba, ano talaga sila behind the scenes, no, behind the camera. Pero nag-tweet naman na rin si Vice na hindi naman daw sila nag-aaway at nag-uusap naman sila, like nag-uusap sila. Wag na natin bigyan ng issue. Maaaring talagang tao lang si Vice, no, na nakalimutan niya si Kim Chu. And sabi nga niya, nag-tweet din siya na parang para sa kanyang mga fans, hindi naman porket mahal niyo ko, hindi naman tamang maging toxic kayo sa ibang personalities to the point na ipagtatanggol niyo ko at ang dating ay ang toxic na ganyan. So, may mga post pa siyang ganun, ano. So,
Again, hindi natin alam, no? Hindi natin alam. May mga taong nagsasabi na feeling nila nagpaplastikan lang daw talaga si Vice at si Kim because of course nasa isang show sila. Pero hindi ako naniniwala kasi matagal na silang parehong nandun sa show. Okay? Ang hirap naman panindigan na kung talagang nagpaplastikan sila at hindi talaga sila magkaibigan. Grabe naman. Well, again, hindi nila alin? Oh, work lang, ganon, kaya nagpapansinan sila. Pwede, ewan ko, hindi ko alam. Hindi eh. Ewan ko, baka ako lang. Kasi kung sa akin, at hindi tayo okay, tas araw-araw kitang makikita, parang hindi ko kaya. And to think, kunwari ako si Kim Chu, malaking artista naman ako, bakit ako magtsatsaga? Kung talagang hindi ako okay dun sa mga katrabaho ko, kaya kong kumita kung ano yung kinikita ko. 'Di ba? So, sa feeling ko, hindi naman, wala. Feeling ko talagang, binibigyan lang ng issue ng mga tao. Either way, sinabi naman ni Vice na okay sila, wala silang away. So, wag na nating gawa ng issue, guys. Okay? Kayo talaga? Marami talaga mga ganyang fans. Well, naiintindihan naman natin because syempre yung mga fans, ganun lang din talaga sila ka-invested sa hinahangaan nilang personality. And hindi naman nangyayari lang yan sa mga local artist. I mean, yung mga talagang malalaking artist at yung merong bonggang-bonggang fandom. Grabe ipagtanggol. And to the point na totoo minsan nagiging toxic na. Hindi naman siya naiiwasan because ganun sila ganun sila ka invested, ganun yung fire. Ganun sila magmahal sa biases nila sa mga idols or sa mga hinahangaan nilang personality. Hindi talaga siya maiiwasan. But, of course, dapat as a fan, no? Kalma lang din kayo. Diba? Kalma lang din. Minsan totoo naman din. Minsan ang toxic na rin kasi. So, but laban nyo yan. So, makikibasa at manunood na lang kami. Manunood na lang kami, no? Pero mukhang wala naman siguro issue si Vice at si Kim. Kaya talaga. Pero si Vice ganda pagka may issue sa kanya, talagang nag-aano siya eh. Talagang lalaban siya eh, nagre-reply siya. 'Di ba yung recent bukod dito, yung bumili daw siya ng 50 pieces na tickets ng BTS, mga ganon. Tas other than that, parang may isa pa eh. May isa pang bago lang din na na issue sa kanya. Fans yata ng PBB ba yun? May ganun din siya, 'di ba? So, lumalaban talaga siya, nagre-reply siya, which is I think is okay, 'di ba? Minsan kailangan mo din kasing ilagay sa kalalagyan nila yung mga tao. Kailangan mo din kailangan mong magsalita. So, at least it's nice. Ang cute lang. Ang cute. Abangan natin kung ano pa ang mga susunod na na issue kay Vice pagdating sa ganyan, sa mga nakakalokang fans. Ay nako. Kasama rin siguro talaga yan sa pagiging artista. Mag-manage ng mga fans mo. Because again, kung wala din naman yung fans, wala ka sa kung nasaan ka, 'di ba? Kasama sa tawag doon, kasama doon sa trabaho, fan service. yung sinasabi ni Boss Toyo na politically motivated daw. Yan, yung isa sa mga sinasabi ni recently kasi si Cara David, napanood ko, hindi ko napanood yung pinakabuong video or documentary ni Cara David, pero na dumaan sa feed ko na parang may isang area na supposedly ito ay pag-aari or lugar ng mga katutubo natin dun sa area. Sambales ba? Sambales, Subi, di ko alam, basta in that general area, nakalimutan ko na. So supposedly area nila yon, naginawang tambakan. Allegedly it was LGU na nag-approve na pumayag. So okay. So dun sa bundok may tambakan ng basura dun sa area na dapat ang nakatira ay yung mga indigent, mga katutubo. So, okay. Naging matunog siya kasi parang ang nangyari, pinatawag daw ng LGU yung mga item. May mga ganong bali-balita na parang kinwestiyon sila ng government na bakit kayo nagpa-interview? Ano tong sinasabi nyo? Blah, 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 blah. Hindi natin alam. Hindi ko alam. Pero yun yung dumadaan sa feed. Tapos may comment si Boss Toyo about it na it's politically motivated daw. Meron daw mga pansariling agenda, kung bakit daw nilabas yon, ganyan.
mga kung anik-anik. Na later on, later on, I don't know, maybe within that day, after a day or two, nagsorry siya at binawi niya rin. At yung pinaka-post, no, kung saan sinabi ni Boss Toyo na parang parang may ibang agenda naman kung ba't naglabas ng ganong documentary, ay dinilit niya rin. Nagpaliwanag siya, nagsorry siya, and sinabi niya na parang naiba yung dating sa mga tao ng gusto niyang i-point out, ganon. So, nag-sorry naman siya and all, blah, blah, blah. I mean, di ko alam. Siguro, bugso ng damdamin or siguro kasi baka POV naman din ni Boss Toyo yun, kaya niya nabanggit, kaya niya nasabi yun, or what. Baka yun yung pagkakaintindi rin niya dun sa documentary, hindi ko alam. Iba-iba naman tayo, di ba? Yung mga ganyan naman, it's meant to, to tell a story. Documentaries are meant to tell a story. And kung paano natin siya ma-absorb, depende sa kung paano yung takbo ng ating utak sa oras, no, na pinanood natin yon. So baka yun yung pagkakaintindi niya, hindi naman natin pwedeng i-invalidate, yun yung nasa isip niya. So okay, sige. But I guess, ang lesson lang doon, bago ka talaga magsasabi ng kahit anong statement or what, importante rin talagang panoorin mong mabuti. Okay lang naman na meron kang opinion, pero dapat lagyan mo ng disclaimer na yun ay point of view mo lang. Point of view mo lang yan. Sa iyo lang. Oo, ikaw lang. Base sa kung paano mo naintindihan. Ganyan. Hindi yung mag-a-accuse ka. Iba kasi yun eh. Ano pang ginagawa mo dito, ha? Sinasabi ko na nga ba eh. Solid yes friend ka talaga. Dahil nandito ka na rin lang, sige na, mag-like at mag-comment ka na. Mag-subscribe ka na rin at i-click ang notification bell Para mapasali ka sa mga kalokohan namin. Bawal na bawal mag-no dito, ha? Kasi yes to yes!